we are going to discuss about the dealings in property at this time. For income tax purposes, ang properties ay hinati yan ng dalawa. Una, mayroon tayong ordinary. At ikalawa, mayroon tayong tinatawag na capital assets. So, anong kaibahan itong dalawa? Sa basic lang, una ang ordinary, ito yung ginagamit sa business. Yung capital assets naman, ito yung hindi ginagamit. Ganun lang yung kaibahan nila. Now, we can have these examples like inventory, ginagamit yan ng business, ordinary yan. Accounts receivable, ginagamit yan ng business, so ordinary yan. Kung mayroon kang mga equipment like office equipment, of course, ginagamit yan for business, so ordinary yan. So ano naman yung mga capital na hindi ginagamit sa business? Yun yung mga capital assets. Una, yung bahay mo, hindi yan ginagamit ng business. Pero kapag ginagamit yan ng business, of course, you can convert that into an ordinary assets. Pero kung purely for personal lang yan, that is a capital assets. Yung kotse mo na for personal use only, that is a capital assets. Okay. Yun yung mga basic natin na mga examples. So ngayon, lahat ng ordinary assets natin ay subject ito sa RIT. Again, lahat yan. Walang any limit as to the ordinary gain, walang limit as to the ordinary loss. So the loss can be deducted against other gross income, while the ordinary gain are taxable in all, 100%. Dito naman sa capital assets, mayroon itong mga limitation when it comes to that. At saka, yung capital assets naman, pagdating dito sa income taxation, ay hinati siya yung kanyang tax rates na gagamitin sa kanya into capital gains tax at saka regular income tax. So sinabi natin kanina yung ordinary assets ay lahat ordinary ay subject lang sa regular income tax. Ganun din sa ibang klase ng capital assets na subject ng regular income tax. So madali lang itong tandaan kasi we have only two types or two items that are subject to capital gains tax, and the rest are subject to regular income tax. So ito yon. Kikita mo, una, ang shares of stocks. Pero you have to be very specific as to that. Kailangan mong ma-identify talaga anong klaseng shares of stocks. Shares of stocks held as capital assets. Ibig sabihin, kung meron kang shares of stocks tapos yung business mo ay banana trading, ibig sabihin, yung pag-hold mo ng shares of stocks are not for the purpose of trading shares. Or, what I mean, that is not your main business. Ang purpose mo lang is to hold them as investment. Therefore, they are capital assets. Now, not only that, hindi lang tayo magsistop sa ganyan. Kailangan yung mga shares of stocks na yan are issued by domestic corporation. If that is issued by the resident or foreign corporation, other than the domestic corporation, whatever corporations you can imagine, basta hindi ang domestic corporation, they are not subject to capital gains tax. Kaya, kailangan magiging specific ka when it comes to the shares of stock subject to capital gains tax. Second, kailangan hindi ito listed. So, hindi lang tayo mag-stop doon sa pag-identify ng shares of stocks na subject to capital gains tax na siya ay held as capital assets. Second, siya ay issued by domestic corporation. Kailangan din na hindi siya listed. Ibig sabihin, mayroon kasi mga shares of stocks that are issued into public. Yun yung makikita mo doon sa Philippine Stock Exchange. So, kung hindi ito listed, pasok ito doon sa subject to capital gains tax. If listed yan, then doon siya magpo-fall sa 1/10 of the 1%. Yun yung bago natin na transaction tax for stock. Okay? Stock transaction tax ang tawag dyan. And third is, last one is kailangan sold directly to the buyer. Sold directly to the buyer. Ibig sabihin, hindi yan dadaan doon sa stock exchange kasi sold directly to the buyer. Una, again, kailangan capital assets yan. Second, issued with domestic corporation. Not listed, then it is sold directly to the buyer. Dito naman letter B, real properties. Okay, very simple lang. So when you say real properties, ito yung mga, of course, mga building at saka yung mga pinagtatayuan niya, yung lupa. Okay? It must be held as capital assets, strictly. And it should be located within the Philippines only. If you have land and building that are located outside sa Pilipinas, though they are held as capital assets, hindi pa rin sila pasok
doon sa tinatawag nating capital assets that are subject to capital gains tax. Pero capital assets pa rin sila, kaya lang hindi sila subject to capital gains tax. When I say capital gains tax, mayroon kasi itong sariling tax rate talaga sa kanila. And capital gains tax is among the final withholding tax. Ibig sabihin, yung bago magbayad yung buyer, pag mayroong sales transaction when it comes to this shares of stock at saka yung real properties, yung kaakibat na na capital gains tax nito ay kukunin ng buyer. Hindi niya ibibigay lahat doon sa seller. So halimbawa, dito sa shares of stocks, meron itong 15% doon sa net gain, net capital gain. Okay, ibig sabihin ng net capital gain, that is an excess of selling price over the cost of that shares of stocks. So 50% of the net capital gain. Bakit siya tinatawag na net capital gain? Kasi meron siyang annual na measurement din. Hindi lang siya by transactional. But at this moment, hindi mo pa yan understand kung ano yung ibig sabihin. Kung later on, we will discuss that in detail. So, dito tayo sa letter B. Dito naman sa real properties, hindi ito kinukuha yung capital gain because it is assumed that every time na mayroong sales transaction dito sa land and building within the Philippines, it is always resulting to gain. Yun yung presumption pagdating sa batas. Kaya dito, ang kanyang pinapataw na capital gains tax is 6%. So 6% lang based on the highest of the selling price, the fair market value, at saka yung zonal value. So tatlo. Sa kanilang pagpipilian, kung ano yung pinakamataas dito, yun yung kung saan i-multiply yung 6%. But of course, you have to consider kung ano yung mga transaction cost that is to be deducted against the selling price. So, ganun. Okay? Yun yung dalawa. Let's go into the detail about this letter A, the shares of stocks. Now, here's the basic computation when it comes to the basis of this 15%, where to compute it. Okay, yung sinabi ko kanina, ito yon. So, we have the selling price less the cost basis of the stocks disposed. Ito naman, meron itong detailed discussion. Bakit tinatawag itong cost basis? Because yung taxation natin ay meron siyang sariling measurement when it comes to how to compute the cost. Meron siyang exact na measurement of that. Hindi lang siya na based on our layman's term na cost. Ito yung understanding natin ng cost every time that we are going to sell something. No, pagdating sa taxation, meron din siyang computation. That's why tinatawag siya na cost basis of the stocks disposed. Then, ililess din yung selling expenses at saka yung documentary stamp tax on the sale. Kasi meron niyang binabayaran na ganyan. So, after that, you can now have, if there's an excess, then there's a gain. If there is no such excess, halimbawa, mas logi ka, then we have the loss. So, yung taxable lang natin dito is yung net capital gain. Okay, so that's the purpose of having that formula in order for us to understand kung paano kino-compute. And also, we need to appreciate that not all of the selling of the shares of stocks that are held as capital assets, not listed, directly sold to the buyer, are always resulting into gain. Sometimes it could be a loss. So net capital loss. Letter C, there are exempt share sales transaction from CG's capital gains tax. We can identify that later kung ano yon. Now, ganito yon kung paano kino-compute yung capital gains tax. So, sabi ko kanina, mayroon tayong tinatawag na transactional computation. Ibig sabihin that every time that there is a transaction ng shares of stocks sa pagbebenta subject sa capital gains tax, kino-compute agad yung any capital at saka capital loss. Then, mayroon din tayong annualization. In other words, at the end of the year, kino-compute lahat kung ano yung net of the gains and the losses. Ibig sabihin, kung mas malaki yung gains, then there's a net gain. Kung mas malaki yung losses, then there's a net loss for the year. So, yun yung annualization. And there could be a filing of a refund of the capital gains tax kasi pag halimbawa, kung lumabas naman talaga ay loss for the year at saka tapos ngayon mayroon kang binabayaran na capital gains tax during the time that the transaction was happening or happened, then yung particular na capital gains tax na yan binayaran mo ay pwede yung ma-refund. Okay, kung magtatanong ka kung pwede bang ma-carry over, hindi pwede ma-carry over. Bawal yan. So halimbawa, kung mayroon kang net loss during that year, pwede ba siya ma-move forward into another year, taxable year? Ang sagot ay hindi. Okay, now let's proceed to this
example, illustration. Okay, on January 12, we have first net capital gain. So basic na ating computation of that. So we have 40. So multiply that 40 by 15% and we have 6,000. Pagdating sa letter B, nagkaroon ng net capital loss, 30,000. Pero mas mataas pa rin yung net capital gain. At this moment, if you're thinking na supposedly meron tayong refund kasi meron tayong loss, hindi. Hintayin mo muna yung annual at the end of the year bago ka magkaroon ng refund or mag-apply for the refund. So meanwhile, positive pa rin yung net capital gain natin although meron tayong loss. Okay, letter C, nagkaroon tayo ng gain na 10. Okay, we have una, mayroon tayong 10. Okay, mayroong 10, then i-less natin yung dating 30,000 kasi meron tayong previous. Yung buong 30,000 na loss mo, pwede mo siyang gamitin na pambawas dito sa 10 sa next mo na gain. Okay, yung ikatatlong transaction mo ng shares of stocks subject to capital gain stocks. Okay, lumalabas pa rin na mayroon kang net capital loss. So, wag mo muna yung galawin yung unang nabayaran mo na capital. Kumbaga, tapos na yon. Okay? For transactional basis. Kumbaga, ang pwede mo lang gamitin in order na pwede mong gamitin yung capital loss against the new capital gain na nangyari, lumalabas na meron kang negative 20,000. Kumbaga, on the loss, after consuming or using or utilizing the 10,000, you have now 20,000 left. Now, on letter D, nagkaroon ng 50,000 na gain. Now, you have 20,000 left. Then, you have the another capital gain for that year. So, i-deduct mo yung 20,000. So, on letter D, mayroon kang babayaran na 15% of that 30,000. Okay? So, that is 4,500. Again, ang kaibahan doon sa nangyari sa letter C kasi yung capital loss na previously na incur mo before the happening of the net capital gain of the capital gain na 10,000, ang 30,000 ay mas mataas doon sa 10,000 kaya lahat ay na-absorb. So, walang nagiging subject to capital gains tax. But at this moment, doon sa ikaapat, mayroon kang pwedeng gagamitin, utilize na capital loss na natira from letter B or April 1 na transaction mo. So, ngayon, since meron kang 50,000 na bago na capital gain, pwede mong gamitin yung 20,000 pang bawat dito. Ibig sabihin, hindi mo lahat bayaran yung 50,000. It is because there's still a 20,000 left in your previous transaction na pwede mo siyang gamitin para mag-compute ka ng bagong capital gains tax mo. So, ganun yung paraan sa pag-compute ng capital gains tax. Okay? Tingnan mo kung magkano yung net. So, doon ka mag-multiply ng 15%, that is 10,500. So, yun yung total na nabayaran mo